Uy! It's been a long day. Hindi ko pala nahalo. Scorpio! Hello! Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dears, ang iyong second half of February. This is from February 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. So, reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general readings 23 to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para po dun sa mga chinecheck ko lang, baka merong mga naka-reverse, nakaharap, para po dun sa mga gusto pong mag-avail po ng private reading sa akin, makikita po yung mga info sa description box ng video nito. Pero, sige, pa-flash natin sa ating screen. Okay? Yan. Sinusure lang natin na walang nakabaliktad. Kasi hindi ako nagbabasa ng reversal. Kaya ayoko siyang balasahin ng ganito eh. Kasi, di ba, hirap. Pabalik-balik yung 10 of Wands. Dalawang beses ko na siyang napansin. Okay, pero hindi natin siya bibigyan ng meaning. Okay na nga yan. Saglit lang, my dear, ha? Haluin lang natin na mabuti. Okay, let me see, my dear Scorpio. Tingnan natin what is going on sa yung second half of February. Umpisa natin, my dear, sa pagkuha ng energy ng second half of February. Wheel of Fortune. Okay? So, sinasabi, my dear, na maganda ngayong second half of February na mag-try ulit. Okay? Para hindi na ako mag-edit. Okay? Maganda ngayong second half of February na mag-try ka ulit, my dear. Subukan mo ulit yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong mangyari. This is also the time, my dear Scorpio, na maganda na if meron mga unsettled or unresolved na issue sa pamilya, sa relationship, this is the time na pag-usapan, okay, yung mga bagay-bagay. Maganda tong energy ng Wheel of Fortune. There is a possibility din, my dear, na kung meron kang mga na-miss na opportunity or mga oportunidad sa buhay, dumaan siya ulit ngayong second half of February. Maganda to, my dear. That is very, very nice. Tingnan natin kung ano nangyayari sa yung energy. What is going on sa yung energy, Scorpio? The King of Wands, unstoppable na energy. Okay? Unstoppable yan siya. Medyo may pagka-aggressive si King of Wands. Okay? So, actually, perfect combination tong dalawa na to, my dear. Magandang combination tong dalawang card na to. Kasi sinasabi na parang sumasang-ayon sa'yo, my dear, yung second half of February. Meron kang gustong gawin, meron kang gustong umpisahan, kung ano man yan. Yun nga lang, medyo highlighted lang talaga, my dear, yung kamay ni King of Wands dyan. Yung para bang may konting gigil kay King of Wands. So, possible na wag mo masyadong taasan, my dear, yung expectation na parang magkakaroon ka agad ng result. Kumbaga para mag-stick ka lang, my dear Scorpio, na at least inumpisahan mo, at least meron kang ginawa, at least yung ganun, my dear, na energy. Let me see, punta tayo sa emotion mo. We have here the energy of the Nine of Sword. Okay. So, sa energy ng Nine of Sword,
sa loob to, ibig sabihin hindi mo siya nakikita. Nasa loob siya. Posibleng nararamdaman mo pero hindi mo siya nakikita. So, nagda-9 of sword ka, my dear. Nagna-9 of sword ka. Ang nakukuha ko dito is baka nagkakaroon ka ng nagwo-worry ka, 'di ba? Tungkol sa meron kang magandang energy ng King of Wands, my dear. Maganda siya kasi meron kang gustong gawin and then sumasang-ayon naman yung Wheel of Fortune which is energy ng second half of February. Pero kung titingnan mo, my dear, kung ano yung nangyayari sa iyo inside, okay, this is energy ng sleepless night, overthink. So, nag-a-anxiety ka. Kaya nga nabanggit ko sa iyo kanina, my dear, na it's better kung wag mo munang lagyan masyado talaga ng pressure or wag ka muna mag-expect talaga na talagang pasabog talaga yung like meron ka agad resulta. Doon ka lang, my dear, mag-stick sa typical na parang at least naumpisahan mo. Okay? At least naumpisahan mo siya, my dear. Okay? Pagdating naman sa love, this is the time, sabi ko nga, na pag-usapan yung mga bagay-bagay pero wag parang sa magandang pamamaraan. Huwag kang sisigaw, huwag kang, yung typical na parang siguraduhin mo kalmado ka, okay? So, yun ang nakukuha ko. Pero maganda nga yung second half of February 16 hanggang sa katapusan, my dear, na isettle, lalo sa loob ng love, kung meron mga misunderstanding, sa area ng family, sa family, friends, and relationship, okay? Maganda na pag-usapan yan ngayong second half of February. Very, very nice yan siya. As in, maganda talaga siya, my dear. Okay. Next is sa area ng iyong nakaraan. Ano nangyari sa nakaraan na possible na nakaka-apekto pa rin sa iyo hanggang sa ngayon? We have here the energy of the King of Pentacles, provider. Provider, money, stable. Okay, meron kang dalawang king dito, my dear. King of Wands and the King of Pentacles. So, energy na nakaraan. This is energy of pag-provide, paggawa ng paraan para makapag-provide, stable na energy. So, ang nangyayari dito, my dear Scorpio, is posibleng for some of you is nandun pa rin, pero itong energy ng Nine of Sword, posibleng nagko-cost, so, alam mo yung typical, my dear, na yung tingin sa'yo ng tao, okay, yung tingin sa'yo ng tao, kunyari, tingin sa'yo ng tao, like, ay, mayaman yan si Scorpio, nakakaangat-angat yan sa buhay. I think tanggalin mo yun. Tanggalin mo, my dear Scorpio, yung tingin sa'yo ng tao na, ay, si Scorpio, maraming pera yan, mababahinga ako. Si Scorpio, maraming pera yan, yung mga ganon. I think, isa din yun sa makaka-pressure sa'yo ngayong second half of February, yung typical, my dear, na yung pressure galing sa labas. Yun ang nakukuha ko kay King of Pentacles. And yung pressure din, my dear, na parang isang sabi lang sa'yo, Scorpio, parang kinakailangan nandyan na kaagad. So, kung hindi mo naman talaga kaya pang mai-provide ngayon, sabihin mo na hindi mo kayang i-provide ngayon. Huwag ka mag-pretend, my dear Scorpio, na, ay, kaya ko to, kaya ko mai-provide. Akin na, ako nang gagawa niyan. Huwag ganon. Kasi si King of Pentacles is very, very stable siya. Kung I think, yes, problema mo yung pera. Possible na problema mo yung pera, my dear Scorpio. Pero I think nagiging problema, lalo pa siya nagiging mas pressure sa'yo. Kasi wala namang problema sa'yo. If just in case eto lang yung meron ka or eto lang yung ano, I think talaga may pressure na nanggagaling talaga sa labas. Yun ang nakukuha ko talaga, my dear. Like, may pressure na nanggagaling sa labas. And I think yun talaga ang nagiging nagiging dahilan, my dear, kung bakit ka nagkakaganyan, okay? Possible na outcome. Basta, wag mong intindihin kung ano yung iniisip ng ibang tao. Intindihin mo ngayon yung sarili mo, my dear, okay? Kasi, aminin natin o hindi, para maabot natin yung mga pangarap natin, my dear Scorpio, kinakailangan nating marami tayong kinakailangan isakripisyo. Okay, yun ang totoo. We have here the energy of the Knight of Cups. This is more on offering, go out there, okay? Pero tanggalin mo, my dear, yung pressure, okay? Yes, magkapatuloy ka, gagawin mo yung mga gusto mong gawin over here. Ito lang sa tingin ko, my dear, yung kinakailangan natin talagang bawasan dito. Yung expectation na magkakaroon ka agad to ng result. Yung pag-overthink ng pag-overthink, my dear. Yung wag mong intindihin or wag mong isipin kung ano yung
yung nire-reflect na energy sa'yo ng ibang tao na si Scorpio dapat ganito yan, si Scorpio dapat hindi. Kung ano yung dapat ka. Kasi sila yan eh. At saka ito lang sabihin ko sa'yo, my dear Scorpio, maski na ibigay mo yung expectation ng tao sa'yo, for example, nag-expect yung tao sa'yo na dapat ganito kay Scorpio, ganyan kay Scorpio, maski ibigay mo yan, pag hindi mo na kayang maibigay yan, my dear, wala na. Aalis at aalis din yung mga tao na yan, my dear. Iiwanan at iiwanan ka rin yan. Okay? Tingnan natin yung message sa'yo ng ating buong may kapal. Maganda siya, my dear. Just try it. Try again. Kung ano may yung mga bagay na possible na na-miss mo na opportunity, mga opportunity na parang akala mo hindi na mangyayari, like kung ano may mga pangarap na gusto mo mangyari, yun nga lang, tanggalin mo lang talaga yung pressure. Pressure sa sarili mo at saka pressure sa labas, okay? Kasi sa energy ng Knight of Cups, sinasabi naman dito, my dear, na may something na naghihintay sa'yo out there. Sa combination ng Wheel of Fortune at saka ng Knight of Cups, there's something na naghihintay sa'yo out there. We have here the energy of the Four of Pentacles over here. Ito ay message galing sa ating buong may kapal. So, itong card na to, my dear, sinasabi dito na it's about tayo na meron kang mga i-release. Okay? Kumbaga parang nakukuha ko dito, walang magbabago sa sitwasyon mo kung wala kang babaguhin. Walang magbabago sa sitwasyon mo kung wala kang babaguhin kung paano ka mag-isip at kung paano tumatakbo to. Kasi lahat ng pagbabago, my dear Scorpio, ay nag-uumpisa dito at saka nag-uumpisa dito. So kung hindi mo babaguhin to, my dear, at hindi mo babaguhin to, walang mangyayari. Okay? So let me just set kung ano yung mga example, like negative thinking. Okay? Like meron kang gagawin na isang bagay. Kagaya ko, nagka-tarot card reading ako. No, kung iisipin ko lang sasabihin ng ibang tao about me, malamang matagal na akong huminto dito kasi marami silang nasasabi tungkol sa akin, tungkol sa pagre-reading ko. Pero I choose, my dear, to i-priority ko yung sarili ko, kung ano yung pangangailangan ko, kung ano yung nararapat kong gawin para sa sarili ko. Yun yun, kasi sarili ko muna bago sila, 'di ba? Kaso kung ang mangyayari, my dear Scorpio, is sila muna bago ikaw. So there's a tendency, my dear, na magiging very limited lang talaga yung iyong kilos. Okay? Tapos pagdating naman sa emotion, any galit, any more on galit ako eh. Sa akin, galit ang nakukuha ko kung paano mo, kasi kung makikita mo, my dear, yung yung pentacles, my dear, sa paa, that is, symbolizes yung situation mo ngayon. Kung nai-stress ka, okay, about sa situation mo ngayon, and meron kang gustong mabago, okay, I think mag-uumpisa yun, my dear, by opening up your arms. Huwag mong yakapin yung pentacles, and 'di ba sabi ko nga sa'yo, yung mind at saka yung heart mo, kung saan nakalagay, my dear, yung pentacles at yung dalawang pentacles na yan, which is ito at saka ito. So, kailangan mong baguhin talaga yun, my dear. Para sa akin, like, kung meron akong binabago sa puso ko is more on the galit. Parang ganon. Kasi yung galit na yan, my dear, yan yung humihila sa atin pababa. So, kung meron kang any galit sa isang tao, I think sabi ko nga sa'yo, this is the time, my dear, na pag-usapan at isettle yung mga issue. So, kung kaya naman, my dear, na kahit hindi na maging kayo or hindi na maging maibalik yung dati, basta magkaroon lang ng closure, maganda na yun. Okay? So, for the hidden message, we have here the Star, okay? The Star, the Chariot, and the Ace of Sword, okay? So, Star is connected sa energy ng iyong guidance, okay? Yun ang nakukuha ko over here. Knight is moving forward na energy, okay? Medyo aggressive pa rin talaga siya. So, I think, my dear, ang kinakailangan mong baguhin dito talaga yung pagiging aggressive mo. Meron kang go signal, like go get kung ano yung mga bagay na gusto mo mangyari, pero meron ka rin ditong energy ng temperance, which is kanina ko pa sinasabi sa'yo yon, na kinakailangan mong i-balance yung mga bagay-bagay. Hindi mo kinakailangan mag-expect kaagad ng biglaang resulta. Kasi ang mga bagay naman, my dear, sa mundo na to is a process or proseso naman talaga. So, I think, my dear, you have your spirit guide over here to the point na meron tayong Wheel of Fortune kanina. So, that is very, very good. Iwasan mo maging aggressive. Sa energy ng Ace of Sword, this is the gift of knowledge. Okay, as long as maging connected ka lang sa ating buong may kapal, like they will give you the knowledge sa kung ano yung mga bagay na kinakailangan mo talagang gawin, my dear. Pero ang lakas talaga ng energy, yung pagiging aggressive talaga, my dear, ay na magawa yung isang bagay, yun ang kinakailangan mong tanggalin ngayong second half of February. And normally, pag nagiging aggressive tayo sa mga bagay-bagay, meron yang trigger. May nagti-trigger yan, is either meron kang babayaran, is either um
nasaktan ka, mayroon yang something. So, kailangan mong hanapin, my dear, yung nagti-trigger sa'yo kung bakit nagiging aggressive ka para, 'di ba, mawala na yung energy na yan. Okay? So, my dear Scorpio, yan ang reading mo para sa yung second half of February. I hope and pray na nagustuhan mo ang ginawa natin na reading. And always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po. Thank you.